Dahil sa matinding init ng panahon, nalapnos ang talampakan ng isang aso sa Quezon City. May tips naman ang isang animal rights group para mabantayan ang inyong mga fur babies ngayong tag-init. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Puno ng sugat at halos malapnos na ang mga talampakan ng asong ito. Natagpuan siyang nakikisilong sa isang bahay sa Quezon City noong Miyerkules na nakaraang linggo dahil sa sobrang init ng panahon. Kwento ng residenteng si Sharon, noong una, inakala pa niyang nabiktima ng hit and run ang aso dahil hinang-hina na ito at hirap tumayo. Initial thought namin was baka nasagasaan, hit and run, kasi as in nanginginig siya in pain nung tumayo siya. But yun, sobrang uhaw niya, tapos gutom din, so talagang pinilit niyang tumayo. Mabuti na lang, malapit si Sharon sa mga hayop dahil isa siyang education officer ng PAWS o Philippine Animal Welfare Society. Agad niyang dinala ang aso sa kanilang klinik. Sa pagsusuri, lumalabas na napaso sa sobrang init ang aso kaya siya nagkasugat. Doon nakita nung vet namin na may first-degree burns yung paws niya. Dahil? Sobrang init. So, our vet was thinking na since sobrang init, tinry niyang maghanap ng sisilungan and may naapakan siya na pwedeng bakal na tinry niyang sumampa na sobrang init. Makalipas ang isang linggo, bumubuti na ang lagay ng asong pinangalanan nilang Benji. Naghilom na rin ang mga sugat sa kanyang talampakan. Payo ng PAWS sa mga pet owner, laging bantayan ang mga alagang hayop, lalo't doble ang init na kanilang nararamdaman. So always provide easy access to fresh, clean water at all times. Make sure that your dog is nakakapant kasi yung kanilang way of dealing with the heat is to put out their tongue. Iwasan din na damitan o pagsuotin ng mga bota o medyas ang inyong fur babies dahil pinipigilan pa nitong magpawis ang inyong mga alaga. Alamin din kung maselan ba sa mainit na panahon ang breed ng inyong pet at kung mas mainam, nakasama siya sa loob ng bahay. May mga aso at pusa rin kasing aircon is life. Ito yung mga dogs na pango. So may mga nag-aalaga ng pug, ng French bulldog, ng mga Shih Tzu na pango. Please be very aware na sila ay mas nahihirapan than the ordinary dog na meron pong nguso na mahaba because they have difficulty talaga trying to cool off yung heat na nararamdaman nila. So kaya nga hindi advisable for us in a tropical country. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.